So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga po guys, sumagot na din po sa birada, sa mga tirada ni Mayor Baste Duterte, itong si Senator Bongo. Talagang binasag niya po guys yung katahimikan, hindi nakatiis, bumanat din pabalik kay Mayor Baste Duterte. Alam nyo guys, ito yung nakakatawa dito, no? Sila lang din nagkakainan. Parang yung tinutukoy ko nga sa inyo last day na cannibalism yung nangyayari. Kinain siya, kakainin niya din. Alam nyo, konti na nga lang kayo. Hindi pa kayo united. Mga loko talaga itong mga didilis na to. Anyway guys, may twist. Yung banat ni Bongo, talagang hindi niya man niliteral na tinira itong si Baste Duterte, pero nandoon yung kurot ng galit eh. Nandoon yung kurot ng naiinis siya. To the point nga na sinabi niya na, ako kasi hindi ako namumulitika. Serbisyo para sa bayan. O, tingnan nyo, ang galing talagang maglinis ni Bongo ng kanyang pangalan eh. Wala eh, re-electionist. Ganyan talaga guys yung mga binild up ni former President Rodrigo Roa Duterte, mga trapo. So ngayon nga po guys, sa mga hindi pa po nakakaalam, ano ba yung naging banat ni Baste Duterte dito kay Bongo? Sa mga hindi din po nakakaalam guys, tinawag ni Baste Duterte na itong si Bongo daw po ay duwag kasi nga tahimik. Tahimik sa mga issue, tahimik sa overkillings kuno na nangyayari doon sa Davao, tahimik sa ICC issue, basta tahimik itong si Bongo. Kaya niya tinawag na duwag at gusto niya na itong si Bongo ay gumaya kay Risa Hontiveros na consistent daw na mula noon hanggang ngayon talagang may banat, may atake. Eh si Bongo hindi kasi sumabay sa kanila. Hindi sumabay sa ugali nilang madumi. Si Bongo tahimik, kaya alam nyo namang re-electionist ang tao. Talagang iiwasan niya yung mga issue na yan. Lalo pat si issue ng West Philippine Sea. Talagang sasablay dyan si Bongo. Kung kaya mapapapansin ninyo na tahimik itong si Bongo. Anyway, mas maganda kung pakinggan muna natin guys yung banat ni Mayor Baste Duterte. Bago natin basahin ang komento ni bago natin basahin ang komento ni Bongo kay Mayor Baste Duterte, kasi kung matatandaan nga ninyo, pinanatan ni Baste itong si Bongo. So, panoodin muna natin yung banat ni Baste, ha? Ikaw, Bongo. Kumpare, taka. Pero, kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawin nyo, nagboto kami sa imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao. Pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Hontiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, yung previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan. At di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga you have time, pare, Bong, you have time to redeem yourselves. Ihatag ni, pakita sa mua that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Yan po yung sinabi ni Baste Duterte na duwag nga itong si Bongo. Kasi 'di ba, hindi siya consistent eh. Paano to magiging consistent? Binild up to ng tatay mo, Baste. Binild up to na maging trapo. Kaya nga ang ginawa niya ngayon sa kanyang statement, naglilinis. O ngayon, basahin natin ang statement ni Bongo, ha. Iniintindi ko ang saloobin ni Mayor Baste. Matagal akong nagsilbi ng tapat sa kanyang ama
na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Half of my life was spent with him and even until now, I continue to help in my personal capacity. However, small, dahil sa commitment ko yan sa kanya na hindi ko siya pababayaan. As they say, there is always a time for everything. Kaya pagsiservisyo ang inuuna ko sa ngayon. Kaya nga guys, kung mapapansin ninyo, yung Facebook page ni Senator Bongo, most spent. Pinakamalaking nagastos yan guys sa Facebook page niya, yung pagpo-promote. And then kung makikita nyo, yung mga post niya, serbisyo muna, tumulong dito, pumunta dito, ganyan-ganyan. Kasi nagpapabango. Diba? Nagkikita po nga guys, typical typical kind of politician kung saan malapit ng eleksyon, saka doon nagpaparamdam. Oh, yun si Bongo. Kaya nga kung mapapansin ninyo yung Facebook page niya puno ng floods na tumutulong, may pinuntahan na baryo, mga ganyan-ganyan. Kasi nga, typical of kind of politician na trapo. Diba? So ngayon, ang sabi niya, naglilinis siya guys, umietsyos, gumagawa ng pangarap. Hindi kasi ako katulad ninyo. Di ba na inuunang pamumulitika? Ako kasi serbisyo muna. O, di ba? Nandoon guys, may banat siya kay Baste. Even though na hindi niya dinirekta, pero nandoon yung punto na meron naman kasing panahon sa bawat bagay. Ako kasi inuuna ko yung serbisyo para sa bayan. Samantalang kayo, inuuna nyo yung pamumulitika. Yan guys, yung banat ni Bongo na hindi nag-gets ng mga day-dailies. And anyway, galit din yung mga dailies dito kay Bongo. Actually, madami nga ako mga vlogger na nakita na after ng pagtira ni ni Baste, dito kay Bongo, tinirada din siya ng mga small-time vlogger na mga bayaran, ng mga dailies, ng mga vlogger. Tinira nila si Bongo, hindi, ayaw namin kay Bongo kasi duwag. Gusto namin matapang, mga ganyan. Ano yung gusto nyo? Yung katulad kay Robin Padilla, matapang nga pero tanga naman. Matapang pero wala sa hulog yung kanyang mga pinagsasabi. Anyway, continue. Sabi niya pa dito, ako ay patuloy na nagsiservisyo dahil ito ang aking mandato at natutunan mismo kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Uunahin ko palagi ang pagsiservisyo, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa nang higit sa aking sarili. Tulad ng tanging bilin ni FPRRD sa akin palagi, unahin mo ang kapakanan ng inyong kapwa, lalo na ang may hirap at walang-wala, at hindi ka magkakamali. One thing is for sure, mahal na mahal ko ang kapwa Filipino, higit pa sa sarili. Kaya patuloy ako nagmamalasakit sa aking kapwa. Salamat po. Ngayon ka lang nagmalasakit kasi mag-eleksyon na. Ngayon ka lang nagmamalasakit kasi nagpaparamdam ka. Yun yung totoo dyan. Actually, wala naman ako kinakampiyan dito kay Baste, pati kay Bongo. Paras lang naman yan yung mga typical kinds of politician na mga trapo. Diba? Actually, nakikita ko dito, kunyari, magbabanatan sila, pero yung ending nito, si Sarah yung yung magbe-benefits. Pwedeng drama lang nila to eh. Diba? Pero anyway, maganda din yung drama nila, no? Maganda yung drama nila na, kunyari, magbabanatan sila. Ang punto kasi dito guys, yung endpoint nito, si Sarah walang kwenta. Kasi hinahayaan niya lang yung kapatid niya, yung mga kapwa niya na supporters niya, na mga naglingkod sa kanya na magbanatan, magkanibalism ba. Ang punto na to, at the end, ang nasisira si Sarah. Nasisira si Sarah eh. Wala naman dyan nasira kay Baste kasi matagal na silang sira. Wala na ding nasira kay Bongo kasi matagal na yung sira. Ang maganda dito, si Sarah, mas nabibring down nila pababa. Yun yung pinakapunto dito. Anyway, yun po guys, yung tirada niya ni Bongo kay Baste Duterte. Ako kasi serbisyo yung inuuna ko. Kapwa muna, Pilipino inuuna ko. Hindi kasi ako kagaya ninyo. Yung kagaya ninyo na inuunang pamumulitika. Talaga ba, Bongo? Kwento masapagong, hoy! Anyway, yun lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.